Mga mommies, tuturo ko po sa inyo kung ano-ano ba ang mga pwedeng activities na pwede nyong gawin kayong dalawa ni baby para magkaroon siya ng good brain development or hindi siya mahuli sa kanyang development in terms of cognitive function. Sa madaling salita, para maging matalino. So kung bago ka pa lang sa aking channel at gusto mo ng mga ganitong content, mga pedi tips, parenting tips at gabay sa pag-aalaga kay baby, don't forget to subscribe to our channel, Dr. Pedjo Mom. So sa mga sumusubaybay sa aking vlog, napag-usapan na natin yan na ang talino ni baby ay nangagaling sa dalawang factor, ang nature and nurture. So galing yan sa genes at environment. At dahil nga wala na tayong magagawa sa genes, so papakalamin natin ang environment. So let's nurture the child. So ano ba yung mga ito? Isa na nga dito, yung mga activities na pwede nyo pong gawin magmula newborn hanggang maging toddler siya. Very important ang pag-nurture nyo in the first 2 years of life ni baby. Mga napaka-crucial po ng 0 hanggang 2 years old dahil dito natin na nahahasa ang kanyang brain development. Huwag na nating papatagalin pa. Unahin ko na ang first activity na pwede nyo pong gawin ay ang pagkanta ng nursery rhyme. So, alam nyo ba, ngayon ko lang nalaman yung mga iba't ibang klase or iba't ibang songs ng mga nursery rhyme na yan noong ako'y naging mommy. Pero alam mo, nung nalaman ko yung mga nursery rhyme, paulit-ulit ko na lang kinakanta dahil hindi ko naman talaga memorize lahat. So, kahit paulit-ulit nyo lang kinakanta, like yung Itsy Bitsy Spider, yung Jesus Loves Me, ginawa ko na nursery rhyme kahit worship song yon, tsaka yung ano pa kasi yung isa, Baba Black Sheep. Actually kahit yung ABC yan, inuulit-ulit ko yan sa kanila. Ginagawa kong pantulog at ginagawa kong pangkalma at syempre ginagawa ko ding activity talaga yon para magkaroon siya ng good brain development. Makakatulong kasi ito sa pag-improve ng memory at emotional bonding ninyong dalawa. Singing nursery rhymes to your baby improves memory and promotes emotional bonding. Kasama na dito yung kakausapin mo siya ha. Kahit hindi kayo talkative, magiging talkative ka. Kailangan mo maging madaldal para sa iyong baby. Kahit nonchalant ka. Huwag yung titignan-tingnan mo lang siya at nakagitan ka sa isip mo. Kailangan sabihin mo sa kanya na napaka-cute mo. Magandang activity yon kahit kakausapin mo lang siya, i-describe mo lang kung anong nararamdaman mo sa kanya. May tulong po yan sa kanyang brain development. Number 2 activity. Read books aloud to your baby. Kahit newborn pa lang siya, basahan nyo na siya ng libro. Maririnig nyo ito sa lahat ng mga pediatrician na importante ang magbasa ng libro kay baby kahit hindi niya pa naiintindihan. Kasama na dito yung pagbibigay ng bedtime stories sa kanila. According to Philippine Pediatric Society, reading aloud to your baby helps develop good brain development. Kaya naman kung ako sa'yo, magparinig kayo sa mga ninang, sa mga tita, tito ninyo na pwede rin libro yung ibigay nila sa inyong mga chikiting. Actually, ito ginagawa ko to. Madalas, libro yung binibigay ko sa aking mga pamangkin, sa aking mga inaanak. Itong third activity, optional lang ito. Hindi ko naman fino-force lahat ng parents kasi ako din, hindi ko to activity. Pero nabigla ako na alam po ng anak ko. Teaching sign language. So, pwede kayong magturo sa kanila ng sign language. Kahit yung simpleng please, tsaka yung, yung isa, please and thank you. Actually, hindi ko alam, pero yung mga napapanood nyo na galing kay Rachel tsaka Coco Melon, meron silang mga pasimpleng sign language na natuturo sa ating mga anak, no? Ang pagtuturo kasi ng sign language kay baby can enhance communication skills even before they can speak. At kapag lumalaki na si baby, they can express their needs through sign, which reduces frustration and improving early language skills. Studies also show that signing language can speed up verbal language development. Diba? Actually, nababasa ko din ito sa ibang mga article na kapag marunong mag-sign language si baby, kahit hindi pa siya nagsasalita, bumibilis din ang kanyang verbal or speech development. So, maaga din silang nagsasalita kung marunong silang mag-sign language. Base sa aking experience, parang totoo. Okay? Parang na-prove ko naman siya dahil nung wala pang 2 years old si Gon, parang kaka 1 year old pa lang at hindi pa siya talaga nagsasalita. Mga mama and papa pa lang siya. And then, one time, humingi siya ng gatas. And then, gusto pa niya.
Ang ginawa niya ganito. Wait lang. More. Ang aking palagay ay gusto pa niya. So, more. So, kinonfirm ko yon at hinanap ko kung ano ba yung ibig sabihin na ganito. Mukhang nagka-sign language kasi siya. More nga yung ibig sabihin. Tapos, dahil hindi ko naman tinuro yon at hindi ko naman ginagawa yung sign language, walang nagka-sign language sa amin, na-realize ko na kay Rachel pala niya natutunan ang more na sign language. So, 'di ba sabi ko sa inyo na sa ibang mga TV shows nagtuturo din sila ng sign language, which is very helpful pala sa verbal development or sa speech development ni baby. Very bias na ako kay Rachel nito ha. Talagang lagi kong sinasabi si Rachel. Pero huwag niyong iaasa lahat kay Rachel, okay? Itong next activity, stimulation po ito. At may excite naman kayo dito. Ito po ay para sa mga 6 months and above. Ipasyal na si baby. So, ang pagpapasyal kay baby, nakakatulong din yan para ma-enhance ang kanyang brain development. So, paano? Ano ba yung benepisyo ng pasyal? It includes stimulation of the senses, encourages curiosity and learning. It supports emotional regulation. So, ibig sabihin, ang fresh air daw at ang natural light can help regulate mood and reduce stress, which is beneficial for brain health. And going outside also improves sleep patterns. Sunlight helps regulate the body's circadian rhythm. Sunlight exposure helps the body produce vitamin D, which supports brain function and overall health. No, di ba? May tulong pala ang vitamin D na actually hindi galing yun sa araw, na-activate lang nung sunlight, yung vitamin D, na nakakatulong din sa health ng brain ni baby. Ito, di ko alam kung mag-agree ang lahat at hindi ko alam kung fan din ng mga parents sa ganitong activity. So, ang rough play daw ay nakakatulong din para maging matalino si baby or ma-enhance ang kanyang brain development. So, ano ba yung mga rough play na ito? Ito yung tulakan, wrestling, pero wait lang, ayoko yata ng tulakan. Yung wrestling na lang, wrestling, habulan, yung pag-swing ni baby, yung actually ginagawa ito ng mga tatay, no? Pero ako naman, nag-rough play din kami, pero ito ano lang, tawag ko dito actually lambing-lambing or yung banding namin. Tapos pag ginaganito ko sila, sabihin ko, lambing-lambing. Manggigigil na sila sa akin, re-wrestlingan nila ako, o kaya ako, re-wrestlingan ko sila. So, ano ba ang benefits ng rough play para sa brain development ni baby? Pinapalakas ang problem-solving skills at decision-making skills. Sa rough play kasi, kailangan mag-isip ang bata ng mabilis kung paano siya makakaiwas, makakaganti, o makokontrol ng lakas ng hindi nasasaktan ang kalaro. Ito ay mahalaga din sa emotional intelligence. Natututo silang kontrolin ang kanilang galaw, na huwag masyadong agresibo at unawain ang emosyon ng kalaro. Si Gibnon, nung bata-bata pa siya, mga 2 years old, tapos yung kanyang brother, wala pa siyang 1 year old. So, very cute si Gon nun. Alam ko, gigil na gigil si Gib. Gusto niya wrestlingin. Pero, pinipigilan niya. Kaya, palagi ko ay may tulong naman yung aming rough play noon sa kanya nung 1 year old siya. Next na activity na nakakatulong sa brain development ni baby ay ang play pretend. Ano ba yung mga play pretend? Kuwari yung bahay-bahayan, luto-lutuan, aral-aralan, o kaya kuwari nasa school kayo, which is ginawa ko ito. Ginawa ko siya para maging ready si Gib sa school. Tapos, kasama na rin si Gon. So, dito ko na-discover na may mga words na talaga si Gon. So, mga 9 months yata si Gon noon or mga 10 months kasi naalala ko, hindi ba siya naglalakad? Nandun lang siya sa walker niya para nakastay lang siya. So, ang nangyari is ako yung teacher noon and then kuwari nagbabasa sila. So, ini-instruct ko sila na you read, ba, and then biglang ganun din si Gon. Ba. Yun na-amaze ako na kaya na pala niyang sundan yung mga pinapagawa ko sa kanya. Alam niyo ba na when you command them, that's a milestones already that they achieve. And ano yun, 1 year old pa lang yun. Kapag nauutusan mo na sila, si Gon wala pa siyang 1 year old. So, itong play pretend really can help your baby to have a good brain development. Ito, pinakasimpleng activity na to na pwede niyong gawin ni baby para magkaroon siya ng good brain development. Identify objects. No? Madali lang siyang gawin dahil kakausapin mo lang siya. Pwedeng habang nag-chill lang kayo sa kama,
Pwedeng bago matulog or after nagising na si baby or habang pinapaliguan or habang binibihisan siya. So, ito, example ito yung mga letters, mga shapes, mga colors, mga animals, or kahit yung simpleng gamit lang sa bahay, yung kanyang damit, no? Kung what is this, tatanungin nyo, or kung Tagalog siya, ano ito. Pero sa mga letters, tsaka sa mga letters, yung mga nalalaman nila sa school, huwag niyong i-force sila at huwag niyo silang tatanungin kung hindi niyo pa naman ini-introduce sa kanila. Kunwari, tinatanong mo siya, anong letter to? What letter is this? Mga A, B, C, D. Tapos, mabibigla kayo na hindi pa nila alam. Hindi nyo pa pala tinuturo sa kanila. So, ano ba ang gagawin nyo para ma-introduce yung mga letters, colors, shapes kay baby? So, isa na dyan na paglalagay ng wall chart, okay, yung mga toys nila, dapat educational, may mga letters, may mga alphabet boards kayo, mga cards na pinapakita kay baby. And kung papuntang 2 years old na si baby, mga 18 months and above, pwede na siyang manood ng TV. TV ha, wag cellphone. Tapos, dapat kung nanonood siya, educational na. Yung mga ABC yan, ganyan natuto si Gon eh. Addict na addict siya sa alphabet ngayon. So, kapag yan, na-introduce mo na, pwede mo na siyang tanong-tanongin. At dun mo tinetest kung meron na siyang alam sa mga objects, sa mga tinuro niyo po sa kanila. Ulitin ko ha, huwag niyo iaasa sa TV. Kasi yung ibang mga mommies, proud sila na dahil sa ganitong TV show, natuto yung anak ko, dahil sa ganitong TV show, alam na niya to. Dapat proud kayo na kayo po yung nagturo, hindi yung TV. Okay? Ito, may excite kayo dito. Feeling ko magiging excited kayo kapag nalaman nyo itong activity na to ay nakakatulong sa brain development ni baby. Ang cooking. Oo, yes. Bakit dapat sinasama nyo rin sila once in a while, kahit once a month lang, or basta't na-excite siya, or may interest siya sa pagluluto, isama nyo po siya sa cooking or sa pagluluto po ninyo. Or bigyan nyo siya ng activity talaga, kahit yung pancake lang yan, kahit itlog lang yan, kahit yung paggawa nyo ng grilled cheese or ng merienda, kahit maghawak lang siya ng sandok. Diba? So, paano ba nakakatulong sa brain development ang cooking? This improves math skills kasi, yung pagbibilang. Tapos, may fractions pa, di ba? Yung kalahating ganyan. Masaya kasi ang bonding na ito at naapektuhan ang cognitive at social development ng bata. Naalala ko nga, may po si V dito, si V, nakalimutan ko yung period. Basta yung asawa ni Kong. Naalala ko yung post niya na nagluluto silang dalawa ni Kidlat. At sabi nga niya, kaya niya ito ginagawa para makatulong kay Kidlat para sa discipline, para sa vocabulary, para sa fine skill, and mostly sa discipline niya, para hindi daw siya magsayang ng pagkain, para alam niya yon. Meron naman siyang point. Ang galing ni Mami V doon. At isa pa, meron akong nakitang content creator din kung saan parang 2 years old pa lang siya. Ang galing na niyang magluto. No, alam ko naman tinutulungan siya ng mami niya, pero ang galing niya ha. Very cooperative, tapos ang galing niya sa harap ng camera. Kahit shorts video lang 'yon, magaling pa din siya. Kasi yung pagluluto, nai-improve yung fine motor skills mo doon eh. Biruin mo, siya yung maglalagay ng ingredient, siya yung magbubuhos doon sa kawali. Yung maliit na kawali ha, tapos i-mix niya, i-stir niya. At 2 years old, no, nagagawa na niya 'yon. Sino naniniwala dito na yung mga marunong magluto na baby, lalaking matalino? So, comment nyo nga at i-type nyo ang agree. So, anyway, kahit hindi magaling magluto si baby, pero nakikitaan mo siya na interesado siya at excited siya na magkaroon kayo ng cooking activity, then pagbigyan nyo. Ito, last but not the least, yung activity kung saan nakakatulong sa magandang brain development ni baby, yung panonood. Yes! Watching TV shows or TV movies, lalo na movies, no? I allow my patients or I allow parents kung saan may mga anak silang 18 months and above na manood. Tulong po ito sa magandang brain development ni baby. Oh, akala ko ba, Dok, dapat hindi manood? Hindi ko sinabi yan. Ang sabi ko, limited, di ba? Limited screen time. So, yes, mommy, yung panonood ay isang tulong din po yan para magkaroon ng dagdag kaalaman si baby. Kagaya ng mga movies, maganda movies ha, kagaya ng mga Garfield movie, Babe, mga Marvel movies, ano pa yung ba yung mga pinanood? Ito yung mga sinasabi ko kasi ito yung mga pinanood namin noon ng babies ko.
Kasi ang ginagawa namin, kapag wala yung daddy niya, kapag nasa work, panggabi siya, and then yung mga babies ko, na-invite ko sila na manood ng movie. So, para di ako masyadong pagod. After ng aming rough play, lahat ng activity, at gusto ko nang mag-chill, tapos maaga pa, pwede pa silang manood. Yan, nai-invite ko na silang manood. Nayayaya ko na silang manood ng movie. And to my amazement, natatapos nila yung movie. Yung mga 1 hour lang ha, yung 1 oras lang. Natatapos nila at alam nila yung flow ng movie. Nadidiscuss nila sa akin. Nagtatanong pa sila. Dagdag kaalaman sa kanila yon para meron silang bagong vocabulary din at alam nila yung mga characters, yung mga iba't ibang characters from the movie, gaya ng Batman, Spider-Man, yung mga superheroes, o yung mga ibang Disney princess kung babae yung anak mo. Para naman pag nasa ibang lugar sila, hindi lang yung mga kalaro nila yung may alam doon, pati yung mga anak mo, di ba? Dagdag kaalaman, ika nga. So, yun lang po yung aking may share ng mga activities. So, kung meron pa po kayong alam na magandang activity para sa mga kids, i-share nyo naman sa comment box section at para ma-share din natin yan sa mga nagbabasa ng comment at sa mga nanonood ng Dr. Pedja Mom. Yun lang. Thank you.